Magandang hapon mga kababayan. So, video reaction ulit tayo dito sa kay Senador Marcoleta, no? Interview ito ni Katunying ng DCRH News Television. So, nakakalungkot lang mga kababayan kasi si Senador Marcoleta ay tila binabanatan ngayon, no? At talagang sinisiraan mga kababayan dahil nga po sa inilabas niyang witness, no, na si Gotesa. Dahil nga nabanggit si Romualdez, ay talagang sinisiraan na ito si Senador Marcoleta. At pati ang kanyang asawa ay dinamay na. Maging ang kanyang anak ay bumuwelta na din sa binalita ng Bilyonaryo News dahil hindi daw ito mga katotohanan mga kababayan. So ito, pakinggan natin yung paliwanag ni Senador Marcoleta at kung paano siya tirahin, no, ng mga senador na ito, yung mga sa likod ng mga senador, pati sa mga congressman. Talagang binabanatan siya para ilihis, no, yung mga anomalya sa flood control project mga kababayan, para malihis at hindi matumbok kung sino ang mastermind nitong flood control project na mga maanumalyang flood control project mga kababayan. So pakinggan natin to, itong ni Senador Marcoleta. Pati ang inyong misis nakakaladkad daw ngayon. Nasa isang, saan ho ba siya? May connected sa isang insurance company at ang yung insurance company na yon ay may transaksyon sa mga diskaya. Sa mga diskaya. Ayan, ito pakinggan natin guys yung paliwanag ni Senador Marcoleta. Ang hina naman ng nag-research na yun. Nakakaawa. Alam mo, dyan lang pinalilitaw talaga. Bayaran ng mga media ngayon eh. Hindi man lang nila tinignan yung aking asawa ay isang independent director. Hindi man lang. Bayaran na talaga yung mga media ngayon mga kababayan, no? Ayan ang sabi ni Senador Marcoleta. Nila ni research, ano bang ibig sabihin ng independent director? Ang independent director ay hindi ka magpo-qualify kapag ka ikaw ay may kamag-anak doon sa may-ari. At kung ikaw ay may-ari, halimbawa meron kang pag-aari doon. At meron kang kakilala sa mga namiminuno doon at nagpapasya lahat doon. Hindi ganun ang independent director. Dapat independent ka. Ang katungkulan mo lang, i-protect yung minority shareholders at saka paminsan-minsan humahatol ka sa good governance, yung objectivity ng kanilang pagpapasya. Pero kahit kailan, wala kang pagmeme-ari doon. Wala kang kinalamanan. Ayun naman pala mga kababayan eh. Doon. Ayun naman pala. Diba? Well, hindi naman pala pagmamay-ari ng asawa ni Senador Marcoleta itong binabalita ng Bilyonaryo News. Diba? Ganun po yung independent director. Ngayon po, kung halimbawa sasabihin nila na dahil may mga contractors na nagpasya na kuhanin na serbisyo nung kinasasangkutan na insurance, tingnan po niyo yung mga sasakyan ninyo. Kasi covered, baka ang nakuha po yung third party liability po o kaya baka yung pong pinag-uusapan nating insurance. Ibig ba sabihin pati mga sasakyan nyo may problema na rin? So ang binabanggit po ngayon, bagamat yung independent director ipinaliwanag nyo na, ang dating po ngayon sa publiko conflicted po kayo. Yun po yung gusto nilang palabasin. Pero palagay ko naman sa pamamagitan po ng mga programang katulad ninyo, ay papaliwanag kahit unti-unti, mahimasmasan po yung mga nag-iisip ng kung ano. Lalong-lalo na yung merong motibo rito. Meron kami kasing nakitang koneksyon sa mga naninira na yan. Siguro sa mga susunod na araw, ibubulgar din natin. Dahil nga, ang kagustuhan lang nila eto na mga kababayan, ibubulgar na ni Senador Marcoleta kung sino ang nasa likod nitong pagdawit sa kanyang asawa. Grabe mga kababayan, malalaman natin sa mga susunod na araw. Makapanira kahit sa anumang paraan.
Hindi Tama. man lang nila isasaalang-alang na wala namang connection yung pagiging independent director ng aking may bahay. Oo. At saka nga ho, kung lahat na lang ba ng nakatransaksyon ng mga diskaya pag naungkat, masama? At saka bakit Ganun ho diskaya yata. lang ba yung, sila lamang ba yung na-cover kaya ng mga bonds nila o kaya ng surety bonds? Ayun Wala na na bang ibang contractors na kumuha ng mga serbisyo ng mga insurance companies? Hindi, saka meron pa isa akong tanong doon. Kung hindi ko kasi na-research ito no? Senator, yung po bang lahat ba ng mga projects ng mga diskaya o kaya lahat ba ng mga properties nila isang insurance company lamang, itong insurance company that where your wife is an independent director ang kanilang kinuha? Hindi ko alam, Katunying. Siguro dapat sila yung magsiyasat niyan. Sapagkat napakaraming insurance company dito sa ating bansa. Dami talaga. Okay. Isa pa, Senator, yung witness na humarap, yung Marines, si Orly Gurtesa, may natatrack nyo pa kung nasaan? May communication pa kayo? Hindi ko siya nakakausap Ang nakakausap niya yung mga talagang mga taong pinagtiwalaan niya bago ako makakausap niya. At ang pagkakaalam ko, kinukup siya ng kanyang tropa dahil sa Marines? Sa aking pagkakaalam, yung mga Marines. May nagtatangka na rin daw sa buhay niya kaya yun ang pagkakasabi sa akin nung mga emissaries. Opo. Nung una kasi ayaw siyang tumanggi mismo di ba ng security na handa namang ibigay sa kanya pero siya tumanggi. Nung una kasi nakasaad sa kanyang salaysay mismo na gusto niya ring magbakasakali na masailalim sa Witness Protection Program. Nagkaroon lang ng siguro, ewan ko, nakikita ko kasi nung magkatabi sila ni Secretary Boying. Hindi ko alam, naririnig niya siguro yung pinag-uusapan dahil nandun siya sa tabi. Katabi ni Secretary Boying yung Alcantara at saka yung Bernardo. Magkakadikit sila. Bago matapos ang hearing, ayaw niya nang magpa-cover. Ba't kaya? Baka may natuklasan itong si Gutesa, guys. Kaya ayaw magpa-cover sa DOJ, no? Grabe. Basta sabi niya, ayaw ko na po. Nagtaka rin ako. Bigla umayaw Bigla siyang umayaw. Pati yung protected custody ng Senado, sabi niya, wag na po. Wag na rin. Wag na po. Ang abalat tao, sabi niya, total, kaya ko nang protection na ng aking sarili, sabi naman niya. Pero sa pagtaya ninyo, credible witness ito, Kadante? Sa nakita ko na at sa aking karanasan bilang trial lawyer, Katunying, Jerry, credible itong tao ito. Nako. Kaya nga pinipilit na Yari dito yung mga kababayan. Dahil mismong si Senador Marcoleta na nagsabi at maraming karanasan na sa pagkaabogado ay credible daw itong si Gutesa. At totoo ang mga sinasabi. Taasan Isip-isipin mo, akala mo siya pang pumasangkapan ng pagnonotaryo at parang siya pang naneki ng notaryo. Saan ka naman nakakita ng ganitong klaseng mga pagpaparatang na imposible naman. Yung bago lang po natin puntahan yung notaryo, Senator. Meron po bang mga nabanggit sa inyo itong si Gutesa na halimbawa video o picture na pwedeng magpatunay o kayo mga kasama niya na pwedeng mag-corroborate sa kanyang mga statements? Tinanong ko nga sir dyan dahil meron siyang sinabing thread Sabi niya, umalis na po ako sa thread nung magpasya po akong gawin ito kasi nahihiya po ako sa mga kasama ko. Ang usapan kasi namin, kung lalabas ako, ay magkakasama kami. Yun ang kanyang binanggit. Kaya lang po dahil ang dami pong dapat na isipin, sabi niya, nagpasya na po ako na ako na lang muna po para wala na pong maraming ma-involve, sabi niya sa akin.
Yung pong tungkol naman sa notaryo. Paano raw po ba nagpanotaryo to si Gutesa? Pumunta siya doon sa opisina ng notaryo publiko? Pumunta siya at ganito yan eh. Ang nakita ko, doon sa notarial details nung nagnonotaryo na abogada, doon sa Ermita ang opisina niya. Opo. Ngunit parang meron siyang parang branch eh. Naandun sa may Villaroel Street sa Pasay City. Kinunan pa nga niya ng litrato eh, yung lugar eh. Nakalagay doon sa notaryo publiko 24/7. Saan ka naman nakakita? Ikaw ba Katunying, ka Jerry? Kung ikaw ba yung nagnotaryo 24/7 ba? Hindi ka naman natutulog. Hindi kaya, hindi nyo ba na i-consider yung scenario na baka hindi talaga yun yung abogado, baka staff lang niya yung ganun naman lagi eh, di ba? Pag pumunta nga, hindi pa nga ako Tama, mga kababayan, may ganun, di ba? Ibang mga staff yung notaryo. Baka ganito yung nangyari kay Gutesa. Nakita ng actual na abogado pag nagpapanotaryo ako pasensya na kayo. Yung mga maliitang transaksyon lang nung araw. Ang karaniwan ganon. Ito, lalo na ito nakita ko eh. Dahil parang isang nasa gilid lang ng kalsada eh. Samantalang yung talagang opisina niya makikita mo sa notarial detail nasa Ermita. Pero ito, bakit nando sa Villaroel Street doon sa Pasay City? Sa Makati, ginagamit niya yung lugar na yon. Nag-assign siya ng isang staff doon o sekretarya kaya. Makapalang tao siguro doon. Abay, doon lamang doon sa nakita ko yung book number niya, book number 8 na. Ibig sabihin talagang trabaho nila talaga magnotaryo. Para maramihan ito talaga. Opo. Okay. Hindi ko kaya babaliktad itong witness na ito? Ano yung tanong niyo? Hindi ko kaya bigla na lang biglang bumaliktad naman at mag-recant ng kanyang mga sinabi. Hindi ako niniwalang babaligtad yun. Nakausap ko eh. Tingin niyo maninindigan ito sa kanyang sinabi at hindi maaabot ito ng kabilang partido? Sa palagay ko, dahil matibay ang kanyang pagpapasyat, yun ang lamang una kong makita yan eh. Dahil hindi naman ako nagtagal, nagmamadali nga ako, kailangan humabol ako doon sa session namin. Pagkabasa ko ng kanyang statement, mabigat ito ako, kaibigan, at dito ay nagpangalan ka na nung talagang maring kapuntahan ng lahat ng ito. Talaga bang pinagpasyahan mong mabuti ito? Kagaya po na sinabi ko, sir, sabi niya, kalang-alang na po sa bansa natin, sabi niya. O sige ka ako, dahil sa ako naman ay... Buo pala talaga ang loob nito ni ex-Marine Gutesa, mga kababayan. At kumbaga, dalawa ang bayag talaga nito. Talagang dala ang bayag ni Orly Gutesa. Talagang paninindigan niya ito at hindi babaligtad, mga kababayan. Talagang sinabi niyang para sa bayan itong ginagawa ko. So, yun ang gustong sabihin ni ex-Marine Orly Gutesa, mga kababayan. Mamadali pa sa isa ka na. Isa lang ka ako ang hihilingin ko muna sa'yo. Kailangan naman mapanotaryo kahit pa paano may konting semblance naman na talagang ito'y ginusto mo talaga. Sana may talaga yung picture man sana na pumunta siya doon. Nagpanotaryo para talagang itong ibinibintang sa kanya na piniki ang notaryo ay mapatunayan talaga, no? So sana may itinatago pang ebidensya itong si Orly Gutesa para mapatunayan na totoo yung notaryo. At pagkatapos kung buo talaga sa loob mo, alas 9 kasi ang hearing namin. Bago siguro mag alas 9, nakapasok ka na ako sa Senado. Yun lang ang binitawan ko. Okay. Sige, baybayan natin ang mga susunod na kabanata. Okay. Senator Candante, salamat po. Thank you.
So ayun mga kababayan. Salamat po. Senator Rodante Marcoleta, 757. So ayun mga kababayan. Anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo dito sa statement ni Senador Marcoleta na sa mga susunod na araw daw ay ibubunyag niya kung sino ang nasa likod nitong paninira sa kanyang asawa na idinawit pa. So malalaman natin. Mag-comment kayo mga kababayan kung ano ang opinion nyo dito at mag-comment din kayo kung pabor ba kayo o hindi. So yun lang po, hanggang dito lang. Mag-like na din kayo sa video ko. Maraming salamat po.